Puto-puto. Ada kang gamay. Kado ng mga tao eh. Hello brothers. Hello brothers and sisters of George. Anong oras na? Parang hindi ako nakatulog sa pag-iisip. Mag-live tayo. Mag-live tayong lahat. Yung may mga cellphone. Para kumbinsihin natin yung mga tao na binabayaran para lang ano tinatawag, mag people's power. Akala niyo yung ginagawa akala ninyo ang ginagawa niyo sa pag people's power, binayaran na kayo. Hindi ba ninyo na alaala yung Battle of Manila Bay? Maraming tao na namatay at saka Plaza Miranda bombing. Dahil mga inosente mga tao binabayaran para lang magkakaisa sa tawag na para papalisin si Ferdinand Marcos dati. Para sa iyo Dante Marcolita, idol kita, magaling ka sa debate. Oo, magaling ka sa debate. Yung katalinuhan mo, sana huwag mong gagamitin na didibatihin mo ang ating Bongbong Marcos. Dahil ba nga pabor ka sa China, kasi Bongbong Marcos pabor sa Amerika. Sa ginagawa mong pagpapanib kang Duterte. Si Duterte pabor sa China. Para sa iyo Duterte, isipin mo. Hanga ako sa iyo kasi disiplina mo mga mga adik at saka ginatatakutan ka ng mga drug lord. Pero nalutas mo ba sa loob ng 6 months? Sa pamagitan ng war on drug laws, papatay ng mga drug lords sa mga adik. Nalutas mo? Maraming tao na mamatay. Sa iyo, gagalang-galang po, Dante Marcolita. Hindi ako nag-iisip. Nalalabanan ko ang Amerika. Hindi ako nag-iisip na kalabanan ko si Bongbong Marcos. Sa dahilan ba nga sa mga ginto na pinaghirapan ng Ferdinand Marcos, yung treasure ni Yamasita. Dahil ba sa ginto, sa laga na yun, malulutan sa problema sa Pilipinas? Kung papalisin natin si Bongbong Marcos sa kanyang pwesto, sa pamagitan ng people's power, hindi na niya mangyayari. Dati, na-impeach pa din ng Marcos. Kasi kita naman na natin yung tinatawag na heroism niya. Yung ginawa ni Bongbong Marcos. Pinapabalik niya mga sundalong
mga Amerikano dito sa Pilipinas para madipinsaan ang ating bansa. Hindi mo ba alam, Dante Marcolita? Little knowledge lang to, ha? Dapat maprotektahan mo, papanig ka kay Ferdinand Marcos, ano, at saka kay, yung Bongbong Marcos, at saka Duterte. Nagtatanim ng galit ka. Huwag ka magtatanim ng galit. Tapos ng eleksyon. Tapos na yung terms mo. At saka Bongbong Marcos, nasa terms pa. May power siya. May kapangyarihan siya mag-declare ng war against China. Si Eduardo Manalo, isang Iglesia na Cristo, siya ang tinatawag na advisor. Huwag mag-declare ng war against China nang pinapapalayas yung mga Chinese Coast Guard dyan sa Espartes Island na hindi tama-tama ang kinin nila. Yan ay kagano dahil pinapalayas ni Ferdinand Marcos sa pamagitan ng mga sundalong Amerikano pinabalik sa Pilipinas. Yan ang tamang ginagawa niya. Kasi, hindi matama yung mga Chinese, nagkaganon. Palagay ko, binabayaran na ng mga check yung mga tambay, walang mga pinag-aralan para lang magrarally para mga people's power. Sa magitan ng people's power, maalis si Bongbong Marcos, yan ba sagot ang solusyon, Dante Marcolita? Yan ba ang solusyon na ang Pilipinas giginawa na? Ha? Hindi. Kagaya ni Ferdinand Marcos, naalala natin yan. Naalis si Ferdinand Marcos sa pamamagitan ng people's power. Sino pumalit? Si Cory Aquino. Dante Marcolita. Napapaalis nga si Ferdinand Marcos sa pamamagitan ng people's power. Akala ng mga inusinting mga tao. Yan ang solusyon. Malulutan sa problema sa Pilipinas. Hindi pera, hindi ginto. Dante Marcolita, hindi ginto ang makalutas sa problema sa Pilipinas. Yung hindi ka hiwalay sa Amerika, yun. Si Duterte, papanit sa China. Yung federalism niya, yun? Babaguhin ang panggobyerno sa Pilipinas. Hindi mangyayari yan kasi since 1901 hanggang ngayon, colonized tayo ng Amerika. Anong sinasabi ng Amerika? Dante Marcolita. Anong sinasabi ng Amerika? Na huwag na sanang magtangka yung mga imperialista na gusto agawin ang China sa Amerika. Hawak na tayo ng Amerika sapagkat mangyayari talaga ang World War III. Pag hindi mo protect sa ginagawa ninyo, mag-World War III kasi yung Amerika talaga. Lalaban yan kay Bongbong Marcos kasi alam ng Amerika. Dahil mga illiterate ang mga Pilipino kaya bayaran para mga people's power. Hindi mangyayari na mapali si Bongbong Marcos. Hindi. Hindi yan ang solusyon, Dante Marcolita. Palit lang kalaman to. Dati Iglesia rin ng Cristo rin ako. Ngayon hindi na. Sabi ni Eranio Manalo, naalala pa natin, na huwag kayo magtatanim ng galit. Kasi magtatanim kayo ng galit, ang tawag sa inyo, higit pa sa kriminal, maraming mga taong mamamatay sa ginagawa ninyo ng tinatawag na people's power para mapapaalis si Bongbong Marcos. Ano bang mali ni Bongbong Marcos?
na pinabalik yung mga sundalo para palayasin yung mga salbayis na mga Chinese Coast Guard doon sa Spratlys Island. Na, yung Spratlys Island, hindi naman talaga sa China yan. O mga tao dyan, nanonood. Ngayon, hindi ako nakaluto sa pag-iisip kasi nagmamalasa duty to God, duty to country, duty to self. Di ba, Amerikalita, being a natural, natural born citizens, but being a Filipino citizens, duty to God, duty to country, duty to others. O magaling ka talaga sa ano. Ako, idol kita. Pero sa ginagawa mo niya papanin ka sa China, si Duterte papanin sa China, si Bongbong Marcos papanin sa Amerika, ano mangyayari? World War III. Sabi ni Bongbong Marcos, na nuclear missiles no one to win. Parang gusto na natin magka-World War III. Sa World War III na yan, walang maliligtas na nuclear missiles no one to win. Balit lang nakalaman to. Alala natin yung social sciences. Nang inapit tayo ng mga Spanish ng mga tinatawag ng mga tinatawag mga Kastila during the Spanish government administration. Sino ang lumalaban sa kanila? Si Emilio Aguinaldo, first president of the Philippines. At natatatag yung tinawag yung mga katipunan. Sino yung traidor sa first president of the Philippines, si Emilio Aguinaldo? Sino yung mga traidor? Andres Bonifacio, Antonio Luna, at saka si Gregorio del Pilar. Kalabanin nila ang Amerika. Sabi ni Emilio Aguinaldo, first president of the Philippines, huwag. Kasi may usapan na si Emilio Aguinaldo at saka yun sa Amerika na tutulong ang Amerika sa atin. Maganda mang layunin sa Amerika, hindi ito iaapihin. At saka dubli na mga papasweldo pag yung 1,000 US trained teachers, di ba, Dante Marcolita, binapapunta dito sa Amerika para magturo sa mga tinatawag na mga Filipino teachers as public, yung mga Filipino teachers na para makapagturo na sa mga public school at saka private schools na tinatag ng Amerikano. Di ba? Mula kay Emilio Aguinaldo, first president of the Philippines, hanggang ngayon, colonize tayo ng Amerika. Hindi pwede maagaw ng China. Dadaan tayo ng World War III. Kagalang-galang po ng Dante Marcolita. Magaling ka sa debate, pero little knowledge lang ito. Baka ano natin ang kalaman dati sa Iglesia ni Cristo. Ako dati Iglesia ni Cristo. Ako dati. Ngayon, hindi na. Senior citizen ako, medyo hindi tawag ko may mga karanasan ako. May mga karanasan ako. Hindi kita kaya kasi talaga matalino ka. Pero baka totoo yung tinatawag ng yung teksto ng Iglesia ni Cristo sa atin nung sa Iglesia pa tayo. Na ang matalino pinapahiya ng mangmang. O nabibilang ako sa mangmang. Hindi talaga solusyon na mag-people's power kayo para magpaalis si Marcos dahil yung mga tao na dyan sigurado binabayaran yan. O kayo mga tao dyan na napababayad. Baka yung tinatawag na maparehas ka sa Plaza Miranda bombing. Maparehas na Battle of Manila Bay, maraming mga Pilipino na mamatay. Sa Filipino-American War, Dante Marcolita, maraming Pilipino na mamatay. Dahil mga illiterate. Bakit kalabanin natin ng Amerika? Bakit hiwalay tayo ng Amerika? Na ang Amerika may magandang layunin sa atin. Sa pamagitan ng pasweldo, doble pasweldo. Kagaya ng papasweldo ng yung tinatawag mga tumasites. Yung tumasites, di ba?
yung tawag 1,000 US trained teachers pinapunta dito sa Pilipinas para magtuturo na sa mga Filipino teachers sa makapagturo na sa tinatag ng mga public school sa private school ng mga Amerikano. At saka nagkaroon tayo ng Philippine Assembly. Nagkaroon ng mga batas. Nagkakaroon tayo ng import and export our product. Sino ang nag-ano nito? Mastermind. Mga Amerikano. Nagpapasalamat din tayo dahil sa Amerikano. O kayo mga China din. Sila nagmamarket ng pinababayaan ng Amerikano na import and export. Yung imported product, binibili natin, at yung export our natural raw mineral resources sa Pilipinas. Dahil sa mga Amerikano, kaganon tayo. Sino ang binigyan ng karapatan? Dahil hindi salbay sa Amerika, ang mga Chinese business, ang China, sila nagma-market, nagbibenta ng mga tinatawag na mga import, mga branded at saka sa mga tinatawag na mga yung mga product, yung mga branded. Sa Amerika sila ang China ang pinababaya magtitinda nito sa buong mundo. Diba? Hindi ba salbayan sa Amerika? Hindi dahil sa Amerika ang Pilipinas naghihirap, Dante Marcolita. Hindi talaga. Sana may kapanood itong live nito. Kasi hindi ako nakatulog kasi may malasakit rin ako sa Philippine government sa world problems. Hindi ka ako abogado pero may little knowledge ako, tinatawag mangmang. May posibilidad ang mangmang pinapahiya yung matalino. Maka-Diyos naman ako eh. So katalinuhan mo na yan. Nasa Senado ka. O, sinabi mo naman sa representatives dyan ang mga debate para makukuha yung kung sino talaga ang tama. Tama ba yun na hiwalay tayo sa Amerika? Kumbisihin natin ang mga tao na palisin si Bongbong Marcos sa dahilan na pinabalik niya ang mga sundalong Amerikano sa Pilipinas para hindi madipinsaan tayo. O, balik tayo sa nangyayari kay Ferdinand Marcos dati, yung ama ni Bongbong Marcos. Huwag na natin kasi pagkamali ng ama, hindi pagkamali ng anak. Sa batas, di ba? Nagtagumpay ang People's Power. Napapalis si Ferdinand Marcos. Sino pumalit? Si Cory Aquino. Nang pumalit si Cory Aquino, pinapalaya sa mga Amerikano sundalo. Anong nangyayari? Sumasabog ang Mount Pinatubo dahil wala lang mga Amerikano. Baka hindi naman yung volcano ang Mount Pinatubo. Baka lagi rin tinatawag natin. Wala nang bantay ng mga sundalo ang Pilipinas. Wala nang bantay wala nang puwersa ng mga Amerikano dito sa Pilipinas. Sumasabog ang Mount Pinatubo. Ano nangyayari? Yun, sumasabog ang Mount Pinatubo. Hindi yata may tinatawag na may bomba yun, tinatawag na atomic bomb o nuclear bomb na binabaon doon sa Mount Pinatubo. Nababaon din kasi wala ng mga sundalong mga Amerikano nagbabantay sa ating Pilipinas. Dati Marcolita. Si Eunice Alolbaribada, vlogger at saka ako, kanyang speaker. May pumalasakit rin ako. Ako 62 years old. Mismo, yata mas matanda ako sa iyo. May karanasan ako sa iyo. Pero, saludo ako sa iyo, matalino ka. Pero isipin mo. Papayag ka na mag-people's power para mapalis si Bongbong Marcos. Hindi lang solusyon. Dati, napapalis si Ferdinand Marcos. Pinapalitan ni Cory Aquino. Ano nangyayari sa Pilipinas? Nalulutas ba? Naghihirap pa rin ang mga tao. Ang mga tao dito sa Pilipinas, naghihirap pa rin.
Sabihin natin, mananakaw sa President Marcos. O sa nakaw ba yan ang papalasakit na papabalikin ang mga Amerikano sundalo dito sa Pilipinas para madipinsaan tayo sa pang-api ng mga gusto maghahari dito sa Pilipinas, sa gawin ng Pilipinas? Sa Amerika, hindi maaagaw yan. Sabi ng mga Amerikano, dadatay ng World War III, dati Marcolita. Yung ginagawa ninyo dyan, mayroon ang World War III. Sa World War III, nuclear missiles, no one to win. Ikaw, mamamatay rin dyan. Tayong lahat. Gusto tayo makagaya ng Hamas, Israel, Ukraine at Russia, hindi pa nulutas ang gera? Hamas at saka Israel, hindi pa rin tapos ang gera? At ito na naman, Iran at saka Israel, pinalit ng mga Amerikano dahil ang Israel tawag na mahina, wala silang matibay na sandata pa panglaban sa Iran. Ang nangyari ngayon? Amerika, Iran, war, Iran-American war. Alam mo naman natin na ang Amerika talaga matibay sa pamagitan ng war. Sa dahilan yata na sila ang sundalo ng Diyos. Bakit? Sundalo sila ng Diyos. Ang pag-colonize ng sakop tayo ng Amerikano, nagkakaroon tayo ng freedom, democracy. Sa ginagawa ninyo dyan, saan kayo papanig sa China? Hindi ba natin alam na ang China komunista? Gusto ni Duterte baguhin ang tinatawag ng Philippine government? Hindi talaga. Hindi nangyayari yun. Hindi tutupad niya 6 months war on drugs, hindi tapos kasi mali. Humihiwalay siya sa Amerika, huwag ka makipag-teamwork sa Amerika. Para malutas yun, ang tinatawag na war on drugs sa lutas sa 6 months. Oo, maliwala ko pag ka-teamwork niya Amerika, nalutas yung tinatawag na war on drugs. Kasi may mga taktika ang Amerika na sa panggira na hindi mamatay yung mga tao. Dante Marcolita. Isipin mo. Sa ginagawa ninyo dyan, at saka si Pambare 4. Papanis sa China. Bakit nagkaganon? Maraming mga tao diyan ng People's Power. Bakit mayaman naman yung mga inchik sa Pilipinas? Binabayaran yon. Baka hindi kayo mawawa na mamatay yung mga tao? Kagaya ng tinatawag sa Battle Manila Bay. Sino na mamatay yung mga tao, mga Pilipinong illiterate? Sa Plaza Miranda bombing, sino yun na mamatay? Mga tao, maraming tao, mga illiterate. Pinaawal lang tayo ng Satanas. Dante Marcolita. Pagpaparay kay Siya, ano mangyayari? World War III. Nuclear missiles, no one to win, sabi ni Bongbong Marcos. Maganda naman ang layunin ni Marcos eh. Pinabalik yung Amerika. Di ba, ang mga Amerikano nag-declare kay Jose Rizal na national hero. Dahil si Jose Rizal ayaw hiwalay sa Amerika at saka si Brother Felix Manalo ayaw niya humihiwalay sa Amerika. Kasi ang mga Amerikano may magandang layunin dito sa Pilipinas. Naghihirap ang Pilipinas sa dahilan ng mga negosyante, mga inchik. Di ba? Bakit hindi natutupad yung 20 pesos per kilo of rice? Bakit hindi natutupad? Ang mga Chinese na mga negosyante, sila nagmamarket ng mga produkto natin, export and import. Hindi pag magdagdag ng tinatawag na sahod para si Bongbong Marcos para matulungan niya yung tinatawag na mga matrabahante, ganun pa rin, mga itchy, pataas pa din ang kanyang mga papresyo ng ating mga tinatawag na mga commodities. Yung tinatawag commodities, yung mga i-consume ng mga consumers. Logic lang ito, science, thinking akim at saka idealistics, tamang pag-iisip.
hindi, hindi, hindi na matalino ka, o ikaw ang pinakamayamang tao sa mundo, ikaw makalutas problema sa Pilipinas, hindi. Kung humihiwalay ka sa Amerika, ang ginagawa niyo para papanig ka sa China eh. Si Duterte papanig sa China. Federalism, ano federalism? Komunista, ano komunista? Maganda ba yung komunista mga tao dyan? Pag komunista, ano mangyayari sa inyo? Wala kayong freedom. Hindi yan solution, mag-people's power kayo. Mga tao dyan. Baka mamamatay lang kayo dyan, kagaya na tinatawag na Battle of Manila Bay. Lumalabas kayo para lang manunood sa giyera dahil sa wala tayong mga pinag-aaralan o binabayaran lang tayo ng mga dayo na gusto lalaban tayo ng Amerika para mamatay tayo mga Pilipino. Dante Marcolita, ito, sa ginagawa mo dyan, magka-World War III, kasi papanig ka sa China, si Bongbong Marcos papanig sa Amerika, pag magka-World War III, nuclear missiles, no one win. Kung hindi tayo namamatay sa coronavirus, mamamatay tayo sa World War III. Tumigil na kayo yung mga tao dyan na nag-rally dyan. Mamamatay lang kayo dyan. Kung papalisin natin si Bongbong Marcos, hindi ang solusyon sa Philippine government problems. Di yan. Nangyari na kay Ferdinand Marcos, napapalis natin, pumpalis si Akira Aquino, anong nangyayari? Pinapalayas niya yung mga sundalong Amerikano kasi paborito niya si China. Mali. Nalulutas ba? Lalo naghihirap tayo mga Pilipino. Kahit papalisin ba natin si Bongbong Ferdinand Marcos? O si Bongbong Marcos, ang kanyang anak. Hindi mangyayari yan, mapapalis siya sapagkat colonized tayo ng Amerikano since hanggang ngayon. Sabi ng mga Amerikano sa social sciences na huwag na kayong magtangka na agawin ng Pilipinas sa Amerika para hindi mangyayari ang World War III. Ang World War III, maggamit tayo ng nuclear missiles. Sabi ni Bongbong Marcos, nuclear missiles, no one win. Oo, matibay ang sandata ng China. Natakal yung mga presidente sa China. Yan ba ng solusyon? Na mag-World War, pagkatapos ng World War, mamamatay mga tao. Makagawin ba sa atin na hindi tayo mamamatay? 100 years lang tayo. Ano lang yan, tinatawag na, garbo lang yan. Pride lang yan. Bakit hindi natin matatanggap na ang Amerika talaga is powerful sa NATO sa mga giyera or war? Alam naman natin, Dante Marcolita. Idol kita, magaling ka sa debate. Alam naman natin, ito isipin natin. Logic, science of correct thinking. Japanese-American War, sino nanalo? Amerika. German-American War, sino nanalo? Amerika. Russia-American War, sino nanalo? Amerika. Vietnam-American War, sino nanalo? Amerika. Afghanistan. Kay Bin Laden, sino nanalo? Amerika. Dahil matibay tayo ng Amerika. Kasi ang Amerika talaga tinatawag na sundalo ng Amerikano. Ang sundalo ng Amerikano ay siya ang sundalo ng Diyos. That's why, ang ating ngayon Panginoon Republican government, nagkaroon tayo ng national election dahil sa mga Amerikano. May pagmalasakit talaga. Kahit ganito lang, maliit lang akong tinatawag ng iisip to little knowledge. It's very dangerous but very effective. Kasi ang sunod ko tinatawag na mga aral ng Diyos. Na huwag tayo magtatanim ng galit. Kasi magtatanim, sabi ni Eranio Manalo dati pa doon sa Manila pa ako. Kung magtatanim tayo ng galit, ang tawag sa atin, sobra pa sa, higit pa sa kriminal. Bakit maraming tao na mamatay? Duterte, galang-galang rin ako sa iyo. Magtatanim ka ng galit sa mga Bongbong Marcos. Dahil pa nalaman na yung pagkakamali natin. Napunta ka sa Netherlands na kukulang ka dahil alam natin na nakikila ang mga Amerika
Saka may mali tayo. Babaguhin natin ang Philippine government, hindi pwede yan. Kakulanayan tayo ng Amerika, hindi pwede. Madalaan mo na ng World War III. Sa World War III na yan, mamatay tayong lahat. Mamamatay tayong lahat. At wala nang maliligtas dyan. Bakit? Matibay ang tinatawag na mga weapons, mga sandata na mga pangyera yung China at saka matibay ang Amerika na mangyara. Parang kinakargahan natin para mag-aapoy. Masusunod tayong lahat. Bakit hindi na natin patapusin ng term si Bongbong Marcos at saka pa tayo papanin? At saka pa tayo papalit? Pwede naman yan. Hindi kasi pamagitan na papalisin natin. Kung papalisin natin, ginagawa niya, maganda naman eh. Pinabalak yung mga sundalong Amerikano sa Pilipinas. Para makapagdepensa laban kay Satanas. Anong gusto ni Satanas? World War. Pag namamatay tayo mga lahat, ikaw dati malit, mamamatay ka rin dyan. World War III. At saka tayong lahat mamamatay. Tayong mga tao sa mundo mamatay. Magtagumpay si Satanas. Sino ang papalit dito sa Satanas pagkatapos ng World War III? Mamamatay tayong lahat. Ikaw mamamatay rin tayong lahat. Walang mabubuhay. Dahil na-clear missile no one. Sabi ni Bongbong Marcos. Mamatay tayo lahat. Sino ang papalit dito sa mundo? Mananalo si Satanas. Tumigil na ka dyan pag people's power na papalit si Bongbong Marcos. Hindi tama yan. Nagawa na natin dati kang Ferdinand Marcos. Pumalit si Cory Aquino. Ngayon, nalulutas. Hindi. Ang makalutas na huwag tayong lalaban sa Amerika, huwag tayong humiwalay sa Amerika. Sapagkat nagkakaroon tayo ng tinatawag na freedom, democratic country ng Pilipinas. Democratic. Dahil nagkakaroon tayo United Nations dahil sa Amerika. Emilio, sara na lang natawag down. Ngayon, kung sino nakapanood nito, ipagsabi mo doon kay Dante Marcolita. Kasi siya ang pinakamagaling sa debate sa representatives ko. Ito baka sa matalino ninyo, maliit ng kalaman to. O Dante Marcolita, ikaw ang pinakamatalino. Pero itong kalaman nito, maliit lang ito, lalo kang maging matalino. Huwag kang papanig sa China. Palasin mo si Bongbong Marcos, di. Papanig ka sa China. Ano mangyayari? Ang China, komunista. Naging mahal yung mga tinatawag ng mga dahil sa mga Chinese businessman, ang mga Chinese na talaga ang pinaka-kings of business of the world. Parte na sa natin sa business. Hinayaan sila ng Amerika, pero huwag ninyo tinatawag na aagawin yung puwersa na ang tinatawag na America is the powerful country, mother our country, powerful country, sa pamagitan ng giyera. Ang China, marami nang ginagawa. Ano nangyari dyan? World War na. Ukraine, Russia, Hamas, Israel, saka Iran, Amerika. At sa ginagawa ninyo na pag people's power para kayo sinasabi mo na mag-World War, hindi yan solusyon na paalisin si Bongbong Marcos. Ang solusyon, huwag tayong umiwalay sa Amerika. Tatanggapin na natin talaga may mahirap at saka mayaman dito sa mundo. Mayaman ang Amerika. Pero hindi naman salbahe sa mga Amerika dahil pinabalik ni Bongbong Marcos. Dahil kang Bongbong Marcos, matawag rin natin siya nasyonalero. Siya lang ang nakapabalik ng Amerika. Siya lang ang nakapagpapalayas ng mga salbayis, ng mga Chinese conquerors sa Partis Island na hindi naman sa China yan. O yan. Mag-isip ka nga. Ang yung mga tao dyan ng people's power. Baka maparehas ko sa Battle of Manila Bay, mamamatay kayo dyan. Filipino-American War, marami yung Pilipino mamamatay. Hindi naman salbahe sa Amerika. Hindi naman talaga gusto tayo natin magsusure sa ating sweldo. Dubli pa sweldo ang Amerika. Ang China, baka pa dubli pa sweldo ba? Yun lang. Happy birthday, Chris na. Gana, happy birthday, Chris na. Happy birthday, Sharon.
Chris na, nalas ko. Ha, siya rin ang pamangkin ko. Happy birthday. Sana padalan mo na lang ako ng pang-birthday mo, siya rin. Gcash number ni Eunice Alubaribara, isa lang kami. Kung gusto mo makita mo ko palagi nagsasalita. I-open mo yung tinatawag niya, Eunice Alubaribara Sige na, sige na. Facebook page. Sige na, B. Si Eunice Alubaribara vlogger at saka kanyang speaker. B. At saka pakiratin naman kay Mita. Mita, pasahurin mo kami kasi wala tayo sweldo. Wala tayo sweldo para magagamit namin. So, ito nga, tinatawag naman ang layunin namin sa being a Filipino citizen. Duty to God, duty to country, duty to self. Dante Marcolita, di ba? Sige na, sige na. Okay. Hoy, Emilio. Okay, Siren, ayaw lang pagpadya sa akon sang... Sino mi? Jason Barok, mga inibising? Oo. Nagtataw sa imo. Ayaw lang pagpadya sa... Jason, si Jason. Barok Mansueto. Jason. Jason Barok Mansueto. Salamat na. Iunod ako sa Emilio. Kilala mo ako? Kilala mo, wala akong trabaho. Mahirap lang ako. Hindi ito pa yung mga pangarap ko. Magtulong-tulungan tayo. Do live. O yun sa mga tinatawag may mga cellphone live, no to war. Huwag kayong mag-people's power, papalisin si Marcos. Hindi yan solusyon na sabi ko na kanina. Okay, so Siren, pamangkin ni Emilio, natin Siren Solitario o Sheena. Okay, si Siren, kung gusto ka mo hatag sa kwarta ni Emilio, so dili ako pwede makadawat sinang imo kwarta. Kay kung pwede, idiretso na lang nimo paghatag kang Emilio. Or sino na tao ang imo tagaan kay ako, dili ako mo dawat sinang imo padala kay lisod na. Lisod na masultihan ako nimo nga so balikon na lat nakon sa Siren na lisod na naimo ako masultihan na ikaw bata ka pa na pagkatao. Kami may mga edad na 62 si Emilio, ako 42. Lisod na sultihan kami nimo nga mga dagko na. Ikaw bata ka pa, lisod na masultihan nimo ang mga dagkoy edad na sang dili maayo. So amoy na siya na atong last namo na pagkanto dito nga dawa ka may respeto sa mga tiguang. So, imo pa ko chatan na dili ka ganahan sa amon na duwa sa pagkara dira sa inyo balay sa inyo boarding house sa apartment dira sa Labangon. So, amin na siya, balikon na nakon kay basig abi na lang ako maestra, si Emilio maestro. Abi na lang wa kami sa mga grado na mga tao. Lisod na imo ako sultihan. Lisod na imo ipanabi sa mga laing tao. Imo ipanabi dira sa imo boarding house na sama kami sina na pagkatao. Na imo kami gibalibaran na mukara dira sa imo boarding house sunod magsige lang gyapon kami sang pangayoy tabang sa imo. Lisod na. Once gani na ang tao na nibalibad na dili mo tabang, dili gani na mo tabang. Kay nga no, wa may ikatabang. Ano man nimo pagtabang na wa kay ikatabang sa tao. So ayaw pag ipugos ang imo kaugalingon sa pagtabang kang Emilio. Kay kung buot hunahunaon, bata ka pa. Sunod si Emilio, 62 na. Ayaw. Ang maayo, ang mutabang sa imo, si Emilio. Kay bata ka pa, wag ka pa'y kwarta. Si Emilio ang mutabang. Dili nga ikaw ang mutabang kang Emilio. Amoy na. Kay lisod man na sultihan nimo ang tao nga dako na edad.
mahug ka man sinay way respeto, di ba? So ti panimo maubos na ang imo respeto. Ayaw pagkaubos ang imo respeto, bata ka pa. Ikaw ang mo respeto sa mga dagkong tao. Ikaw ang mo respeto kay dako pay edad sa imo. Oh. Bahala nga way kwarta si Emilio or wa siya pobre siya nga pagkatao. Mo respeto ka kay ngano. Dako naman siya edad, tigulang naman. Ang ara man sa kwan sa rin kay ikaw panghambog ka ni Emilio nga bride ka. Sa imo nakatunan, di ba, respect the elders. Bahala kung imo lang siya sultihan. Na amoy na siya, pabalik-balika kay si Emilio. Siguro tiguwang siya nga hinay siya sa dili siya bright na pagkatao. Ikumpara sa imo kaugalingon na bright kamayhan kuno so ti pa ni Emilio. So ang utok sang tao lain-lain. Amoy na siya kay ako makasaway la ko sa imo nga pagkatao. Kay kita lain-lain man kita sa mga batasan ang tao. Pero kung sama sinang imo batasan, ang tao mulikay kay lisod na. Lisod na ang tao mupatol sa tao nga dili makasabot. So ayaw. Ayaw pag-entertain kang Emilio kay di ka man ganahan. Amo din na. Ayaw siya pagpatuli kay di ka man ganahan. So ayaw pag-istoryahi kay di ka man ganahan. Ayaw pag-chat sa iya kay di ka man ganahan. Ayaw pakig-istorya kay di ka man ganahan. Ayaw lat pagpangayitabang kay di ka man ganahan. So amoy na siya. Amo din ang solusyon sa mga tao nga dili ganahan sa isig ka tao. Amoy na siya. Akon balikon kay lisod man na ako na hinuon ang imo, kuha nawa man ko ituyo sa imo. Dili ka malat na akon pag umangkon, dili ka man akon parinti. Wa malat ako kuan kay mangayo ako tabang sa imo. Nano mangayo makoy tabang sa tao na walay ikatabang. Ayaw. Adto kami sa tao na mutabang sa amon. Kay mas maayo mi ng tao nga bisag dili namon kadugo, dili namon mga parinti, anda mo tabang. Taman ikaw dang parinti ni Emilio. Ikaw da ang pag-umangko niya. Si Emilio, amo to siya, nangayo siya ikon sa inyo, pero wa namugos sa imo. So, ayaw siya pag ako na hinuon, mo chat ka sa akon. Ayaw. Akon mina cellphone. Si Emilio, why cellphone? Kung gusto ka, istoryahin sa personal si Emilio. Ayaw pag-chat sa akong cellphone kay ako nina cellphone. Dili maayo na mo chat ka sa ako na ako ang makabasa sa imo i-chat. Di ba? Masultihan ka na lang hinuon ako na wa kay grado. Mag-chat ka sa mga sama sila. Bright kamayhan na pagkatao. Ayaw, ipakita ang imo pagka-bright. Ang tao na bright, dili sama sina sa imo isig katao. Pero, ang sa imo batasan, imo gipakita ang wa kay grado na pagkatao. Ayaw pag-ikuan ang imo kakuan sa imo katao. Namang imo nanong maglagot ka man. Wa may gibuhat sa imo si Emilio. Kung buot hunaon. So ayaw wato ka. Wato ka si Emilio sa imo. Kung mga itabang sa imo si Emilio, wato ka. Ayaw pag-una-una na ara kay tabangan na Emilio. So Emilio Alonor, so imo tiyo. So wato ka ina siya kay di man maayo. Kay imo pasulti nga wa kay kwarta.
So, imo siya matagaan. So, imo lang siya padadaan sa GCash number kay amo man ang sulti ni Emilio na kung mutabang ka sa iya, isend lang sa GCash number. So, imo pa ko chatan na ighatag nimo sa kwarta kay ang imo kwarta sa katapusan sa September 30. So, imo pasultihan ang tao nga iguman nimo send sang kwarta sa GCash i-block. Ang maayo para way ikalain sa isig ka tao. Oh, ayaw na paghatag sang kwarta. Kay tungod lang sa kwarta mangakig ka sa imo isig ka tao. Mademonyo ka na. Masatanas ka na. Ayaw. Imo na linang kwarta na ihatag nimo kang Emilio. So, ayaw na lang pagkuhan sa akon mga sa GCash number. Ayaw. Kay dili maayo. Dili ako ang, basig nagtuog ka na ako ang nangayo. Ayaw. Si Emilio ang nangayo sa inyo. Si Emilio ang nagpalapit sa imo kay para mangayo siya tabang. Dili ako mangayo tabang sa inyo kay dili man kamo na akong parinti. Wala ko'y kuhan sa inyo. So amo na to ha kay maayo unta makasabot ka sa akon istorya. Okay. Kuha na sara, kadlaw na September 22. So, mga birthday sara na adlaw. Mga birthday celebrant. So, happy birthday, September 22, 2025. So, happy birthday, Krishna Nolasco. Sino pa mga birthday sara ang adlaw? Okay, sige. Kay kadlaw na. Gusto gay ni si Emilio na mag-live bisag Jason Barok Mansuito. Thank you for watching. Ato siguro ni siya sakay sa barko. Okay, salamat.